Sapat na supply ng baboy sa Pangasinan tiniyak ng OPVED sa kabila ng pagtaas ng kaso ng ASF sa ibang probinsya. May live report si Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, kasabay ng pinahigpit na hakbang ng mga lokal na pamahalaan kontra African Swine Fever o ASF, may ilang mga lugar pa rin sa bansa ang nakapagtatala ng mga kaso nito. Tiniyak ng Provincial Veterinary Office ng Pangasinan na sapat ang supply ng baboy sa lalawigan dahil ito sa mataas na produksyon ng baboy sa mga piggery farms sa probinsya. Habang mahigpit naman ang border control checkpoint sa mga baboy na galing sa ibang probinsya, lalo na sa mga lugar na may aktibong kaso ng ASF. Tuloy-tuloy rin ang repopulation ng baboy ng Provincial Veterinary Office para mapalakas ang hog industry sa lalawigan. We have no active and confirmed case of ASF as of this date because we have strictly implementing the executive order. Sa pagdating sa supply, ma'am, so far so good naman. Sa probinsya ng Camarines Sur, sa 3 taon na pagtitinda ng karne ni Mary Ann ng Barangay Marupit sa bayan ng Kamaligan, inaasahan na raw nito ang pagtumal ng bentahan tuwing sasapit ang panahon ng Kwaresma. Nabukas kami mga 4 a.m. Tapos pag-araw ka mga inaabot nga ng banggi. Ang 69 anyos nga na si Nanay Rosalia, sa tindahan na ng isda agad pumupunta. As Wednesday, bawal na ang karne. Ngunyan, nasira mo na po. Dahil man, sa lang, gulay, halo-halo. Nasa 160 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo ngayon ng mga isda na ibinebenta ni Emil. Ayon sa kanya, kapag ganitong panahon, mas marami talaga ang kanilang customer. Minsan nagmamaling-ali ang sira, minsan nabarato man. Dahil magkapara-pareho ang presyo kaya ang sira. Dito sa People's Mart sa Liboto, Naga City, Chris, naglalaro sa 320 hanggang 330 pesos ang kada kilo ng karneng baboy. At kahit nga mas marami na ang bumibili ngayon ng isda, kasabay ng pagsisimula ng Kwaresma, wala pa rin nakikitang pagbabago sa presyo nito na nasa 160 hanggang 200 to 500 pesos kada kilo. Depende yan sa klase ng isda. Chris? Maraming salamat, Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia.